magbati sa diskusyon ngayong araw tungkol sa pagpapangalan sa konteksto ng mga isyu ng lipunan. Ako, si Emmanuel Angelo Salado, isang reporter ng samahan na nakatuon sa pagbabago ng identidad, pagsusulong ng samahan sa pamamagitan ng mga gawaing pagpapangalan. Bago tayo magsimula, mahalaga na talakayin ang isyu ng karahasan laban sa mga kababaihan. Kasama rito ang pisikal, sexual, emosyonal, o pang-ekonomiyang pinsala na idinudulot sa mga kababaihan dahil lamang sa kanilang kasarian. Ito ay isang palasak na global na problema na sumisira sa karapatang pantao at pantay-pantay na pagtingin. Magpatuloy tayo sa panayam na tandaan ang kahalagahan ng paglikha ng ligtas at marangal na kapaligiran ay para sa lahat. Sa gabing ito, inimbitahan ko si Shaira Marie Pasha del Carmen, 19 na taong gulang, nakatira sa San Juan, Balayan, Batangas, upang magbigay ng kanyang suggestion, opinion, at para sagutin ang aking ilang mga katanungan patungkol sa isyu na aking nabanggit. Magandang gabi, maraming salamat dahil pinanundakan mo ang aking imbitasyon. Magandang gabi din. Maaari mo ba ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng karahasan laban sa mga kababaihan? Ang karahasan laban sa mga kababaihan ay anumang pag-atake, pag-aabuso, o pagsasamantala sa mga kababaihan batay lamang sa kanilang mga kasarian. Gaano karami sa iyong palagay ang karahasan laban sa mga kababaihan sa ating lipunan? Sa aking palagay, ang karahasan laban sa mga kababaihan ay lubhang karamihan sa ating lipunan at maaaring nangyayari sa iba't ibang anyo at mga lugar. Ang maaaring maging hakbang ng mga individual at komunidad ay sa pamamagitan ng pagtuturo ng respeto, sa paggagawa ng mga seminar tungkol sa awareness at sigit sa lahat ang pag-alam ng gender equality ng bawat tao. Batas ang mga biktima ng karahasan laban sa mga kababaihan. Mga otoridad at sistema ng batas ay maaaring magkaroon ng mas mahusay na pagtukos sa pamamagitan ng pagpalakas ng mga batas na puprotekta sa mga kababaihan, nagpapatupad ng mga pulisya laban sa pag-aabuso at pagbibigay ng sapat na suporta at proteksyon sa mga kababaihan. Bigla ang mga paraan kung saan maaaring impluwensyahan ng media at popular na kultura ang mga pananaw patungkol sa karahasan laban sa mga kababaihan at paano ito maaaring baguhin para sa kabutihan. Ang media at popular na kultura ay maaaring magkaroon ng malaking impluwensya sa pagpapalaganap ng mga kamaliang pananaw at pagpapalakas ng mga stereotype upang baguhin ito sa mahalagang pagbibigay ng tamang reputasyon ng kababaihan, pagtuturo ng tamang values at pagpalaganap ng mensahe ng respeto at pagkapantay-pantay. Maraming salamat sa pagsagot sa aking mga katanungan. Naway magbukas daan ito para sa mga tao upang malaman nila ang kahalagahan na ang babae ay hindi babae lamang. Thank you. Thank you, And Ben. goodbye. Sa panayam na ito, tinalakay natin at lubhang nakakabahalang isyu ng karahasan laban sa mga kababaihan. Inusisan natin ang iba't ibang anyo nito, ang mga sanisalig nito, at ang agarang pangangailangan para sa kolektibong aksyon upang tugunan ito. Kitang-kita na ang isyu na ito ay hindi lamang nangangailangan ng pagbabago sa patakaran, kundi pati na rin sa pagbabago ng panlipunan at ang mga saloobin at kilos. Salamat sa pag-join sa atin ngayong araw. Habang magbibigay liwanag tayo sa napakahalagang paksa, patuloy tayong magpapakalat ng kaalaman, suportahan ang mga biktima, at magtulungan upang lumikha ng isang mundo kung saan ang bawat babae ay magiging ligtas at respetado. Sa sama-sama nating pagsisikap, magagawa natin ito. Muli, ako si Emmanuel Angelo Salado, isang reporter sa samahan na nakatuon sa pagbabago ng identidad at pagsusulong ng samahan sa mga gawaing pagpapangalan. Tandaan, ang kahalagahan ng paglikha ng ligtas at marangal na kapaligiran ay para sa lahat.